Babor! Estribor! Ngunit, Kapitan, bakit sa dakong yung pumupunta ang mga hangal na Timotero? Sapagkat napakababaw po roon, Gina. Bakit mabagal ang takbo? Bakit hindi tulingan? Sapagkat baka tayo maglagot sa mga bukero niyon, Gina. Mangyari wala na isa mang maayos na lawas sa kapulong ito. Ang lunas ay napakadali. Totoong nakakapagtakang walang sino mang nakaisip nito. Umubay ng isang tuwid na kanal mula dito sa lawang ito patungo sa Maynila. Sa madaling sabi ay magbukas ng isang panibagong ilog at sara ng dating ilog Pasig. Makakatipid ng lupa, mapapadali ang paglalakbay, at maiwasan ang pagbabara ng buhangin sa ilog na ito. Pagpamiling mo, Ginoong Simon, na di ka sa kayunan. Maraming salapi ang magugugol at maraming naya ng sisira. Pues, sumira kung kailangang sumira. At ang salapi mabayad sa mga magagawa, Hindi kailangang bayaran. Gamitin ang mga bilanggo. hindi makasasapat ng mga magagawa, Ginoong Simon. Kung gayon ay pagtrabahuin ng bawat isa, ang mga matatanda, ang mga bata, at kung sino mang lalaki, magdali ng sariling pagkain at pagtrabahuin ng ilang buwan ng sabilidad. Sino may isa gani? Napakagandang dilag. Oo ano? Gusto niya? Game. Oh, Basilio, magandang araw sa'yo. Ikaw ba ay magpapakasyon sa bahay niyo? Ikaw na nga po, Ginoong Simon. Sino naman itong kasama mo, Basilio? Ikaw babayan mo ba siya? Hindi po, Ginoo. Pero magkalapit kami ng bayan. Bakit? Hindi pa po kayo nakakarating sa bayan nila? Sadyang hindi ako napapadpad sa mga lalawigan dahil wala namang bumibili ng mga alaas. Dahil sa akin palagay, ang mga tao doon ay puro Maynila. Sadyang hindi lang kami bumibili ng mga gamit na hindi namin kailangan. Kung gayon mga Ginoo, magpapaalam na lamang ako. Yan ang aras ko. Sa si Ginoong Simon, ang pinakamalaking kaibigan ng gobernador General. Ayun nandiyan lang kayo. Kapitan, saan banda namatay si Ilog ang nagngalang Ibarra? Ibarra o Navarra? Doon, sa dakong iyon, Ginoo. Kung gayon, nasa ang kanyang bangkay? Marahil ay kapiling na siya ng kanyang ama. Magandang araw, Padre. Ano pong naparito ninyo? Kailangan mo nang magbayad ng buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit iyon ay napakalaking naman. Kung hindi ka magbabayad, ibibigay sa iba ang pagtilinang dito. Ako ang naghirap na magtanim at mag-ani dito. Ibinuhos ko ang paus dugo ko upang maihaon sa hirap ang pamilya ko. Ngunit, hindi sa ang lupain ito. Ito'y pag-aari ng korporasyon. Meron po ba kayong katibayan? Meron! Nasaan? Hindi mo na kailangan makita. Huwag ka nang magmatigas. Tama ang iyong ama, Telesforo. Hindi! Ipaglalaban ko ang aking karapatan. Kibarbaridad, kunin ang anak na lalaki at gawing guard civil. Ama! Walang sino mo maaaring lumapit sa aking mga lupain. Nay, nagpasensya na ako kung ngayon ako nakadalaw sa puntod nyo. Matagal na rin pa akong hindi nakadalaw sa inyo.
tayo ko nang nagtagpo. 13 taon nang nakakaraan. Kayo po nagatuloy sa akin ng pakikiramay. Kayo po si Kristo mo Ibarra. Ang alam pagkakalam na ay patay na. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikamatay. Hindi mo ba alam na maaari kang masawi sa aking mga kamay? Ibang pagkakakilala ko sa inyo, Ginong Simon. Ang pagkakatuklas mo sa lihim na ito ay isang banta sa akin. Ang pagkakabunyag nito ay sisira sa aking mga plano. Sa aking plano ng paghiganti. Sa aking plano na matagal ko nang pinaghandaan. Ginong Simon, noon inatulang kayo ng Filibustero. At dahil doon napakulong kayo, muli ba ninyo itong hayaan para mangyari ulit sa inyo ito? Walang ibang nakakaalam nito maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka sa aking landas, ay mananatili itong isang lihim. Maaring parabasin natin na napatay ka ng mga tulisan sa gubat na ito. Ngayon, nagkamali pala ako sa pagkakakilala sa inyo. Na parito, may 13 taon na ang nakakaraan upang dakilayan ng isang kaibigan na naparito upang ilaan ang kanyang buhay at paglaban ng karapatan ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. At ngayon ako'y nagbabalik upang ipagpatuloy ang kanyang sinimulan. Hindi ko akalaing ang lason na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin. Sa pagkaroon ng mga kabataan ng wikang Kastila ay hindi tayo pakinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ay magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali. Hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Ainin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Ginong Simon, mali ang inyong iniisip. Hindi ko inihiling na itago mo ang aking lihim. Sapagkat kaya na ibunyag mo ito, ay tiyak kong hindi ka nila paniniwalaan. Gayunpaman, kung sakaling magbago ang iyong isip, ay hanapin mo na lamang ako sa aking bahay sa Miskolta. Ano po yun? Binibini, ang iyong amay dinakip ng mga tulisan at humihingi sila ng tubos na 500 piso. Kailangan mo daw itong may bigay, kundi humamatay ang iyong ama. Saan naman ako kukuha ng 500 piso? Ano? Saan naman ako kukuha ng 500 piso? Ang mga alahas? Tama, isasangla ko na lang. Ngunit, yun ay hindi sa... Alam ko na, mamamasukan na lang ako kay Hermana Penchang bilang katulong. Hermana Penchang? Oh, huli. Naparito ka. Nais ko po sanang humingi. Ano naman yun? Nais ko po sanang humiram ng pera paano po sa aking ama na si Cabezang Tales. Pumapayag na akong pahiramin ka ng perang huli. Ngunit ikaw ay mamamasukan sa akin. Maaari ka na magsimula bukas. Pero Pasko po bukas. O sige, babawiin ko na lang yung aking sinabi. O sige po, babalik na lang po ako dito bukas. Magandang araw sa inyo, Cabezang Tales. Maaari ba akong magpalipas ng gabi sa inyong tahanan? Sige po, Senyor Simon. Ikinagagala ko po ang patuloy. Maraming salamat, Cabeza. Ngayon, pasok mo na natin para. Cabeza, ba'y ikay nadakip na ng mga tulisan? Opo, Senyor Simon. Kung ngayon ay, sa palagay mo ba'y sapat na ang aking revolver upang maprotektahan ang aking sarili laban sa kanila? Hindi ko masasabi. Ah, ganun ba? Ngayon ay, tayo na lamang ay pumasok sa loob, Cabeza. Nais ko kasi magbenta ng alahas sa inyo. Naroon ang mga alahas. Maaari na kayong pumili kung ano ang iyong mga nais. Ikaw, Cabeza, ayaw mo bang bumili ng mga alahas? Wala po akong pera, Senyor Simon. Abay, ang ganda ng isang ito, Senyor Simon. Ah, ibig mo ba yan, Sinang? Kung iyong nais ay pagbibili ko sa iyo yan sa murang halaga. Tsaka, siya nga pala, mga dalaga.
ay kung meron kayong nais na ipagbili ng mga alahas sa akin, ay bumibili rin ako. Ikaw, Kabesa, baka meron kang nais na ipagbili ng alahas sa akin. Pagpauwalan niyo po, ngunit pinagbibilan ng aking nakasuli ang lahat ng aming mga alahas. Ngunit ang Agnos si Maria Clara, hindi ba't hindi niya yun pinagbili? Oo nga pala. Ito po, Sir Simon. Aba, isang napakagandang alahas ito. Kung nais mo, ibibilin ko ito sa iyo kahit na anumang halaga. Sabihin mo lamang yung kwento, Kabesa. Ngunit Sir Simon, sa tingin ko isa itong napakahalagang alahas para kay Luis. Sapagkat hindi niya ito pinagbili. Magkano ba ang nais mong presyo, Kabesa? 200? 300? 500? Magkano? 500? Oo, kahit magkano. Tatanungin ko na lang po ang aking anak at sasabihin ko sa inyo kung mapagbibili ko ito bukas. Sige, Kabesa. Kung ngayon ay magpapahinga na lamang. Aba, ang Agnos ni Maria Clara. Senyor Simon, ipagpatawad ko ninyo sa sarili kong tahanan ay pinagnakawan ko kayo. Ngunit, pangangailangan ng siyang nag-udyok sa akin. Ipinalik ko sa inyong revolver ang lakad na pinagbibigyan ninyo. Kailangan ko ang sandata sapagkat ako'y sasama sa mga tulisan. Ipinapayo ko sa inyong umiba kayo ng landas sapagkat kung kayo'y mauulog sa aming kamay. Sa dahilang wala na kayo sa aking tahanan, ay hihinga namin kayo ng malaking tubos. Telesforo, Ha! Sa wakas, natagpuan ko rin ang aking kauban. Magandang araw po, Excellency. Magandang araw din sa'yo. Magandang araw din po sa inyo, Pinoong Simon. May mga kalang natin sa inyo. Banggitin mo. Nais po ng maestro ng bayan na magkaroon ng malaking bahay para sa kanyang mga estudyante. Meron na siya bagong pangalan. Ngunit maliit po yun para sa kanyang mga estudyante. Meron nga rin mga pala na gawing eskwelahan ng sampungan ng bayan. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin niyan. May panukala din para payagan sa pagdadala ng mga mas ng mga hindi. Hindi maaari. Yan ay pinagbabawal. Oo nga, baka tayo ang balayin ng mga ito. Meron din pong panukala para sa pagtatatag ng isang akademya ng isang grupo ng estudyante. Sa palagay ko, kailangan natin pagbigyan ang mga estudyante. Ano sa palagay mo, amigo? Sa palagay ko, amigo,